Si Walde, nagpicture siya? Nagaganon-ganon siya kay Pangulong Duterte? Pinayagan nyo doon? Kung ako nandoon, makatikim talaga sa akin yung Walde na yan. Diba? Yung bunganga ko man lang sigawan ko yung hayop na yan. Pinayagan ninyo, nagbabuyin ng Pangulong Duterte, nagaganon-ganon dong hayop na yun. Dapat pinalunok nyo yung standee ni Pangulong Duterte. Pinayagan yung bastusin kayo sa teritoryo nyo. Kung teritoryo ko ang Duterte Street at nandoon ako sa presensya niya, do or die, susungalingalin ko yung putang ng matandang yon. Pambabastos yun. Pinasok kayo sa sarili nyong bahay. Tama ba ako, mga palangga? Teritoryo natin yon. Pumasok sila doon. The moment na pumasok sila, trespassing sila, nanggulo sila. Sino nag-allow? Bakit pumasok yung Walde na yon? Nagigil ako nung nakita ko yung letrato ng hayop na yon. Sino ang nag-allow? Bakit kayo nagpapasok ng NPA dyan? Wala bang, akala ko ba matatapang tayo mga Bisaya? Hindi ako nagyabang-yabang dito. O nakita ko yun, pisatin ko itlog ng putang inang matandang yun eh. NPA makakaliwang grupo. Oh. Pinayagan yung basusin ng Pangulo sa pamamahay natin dyan sa Duterte Street. Sige nga. Kaya sabi ko sa inyo, nagkamali ba tayo? Bangag, Alpotera, infiltrated na tayo. Look at the event now. May mga tao pero hindi katulad yung sobrang nagkakumayaw sila kay Inday Sara. Dahil sobrang pagsusuporta nila kay Pangulong Duterte. Pero yung babastusin nila, hindi ako nagsasalita. Ay, hindi ako nagyayabang dito. The moment na approach mo ako, provoke mo sa akin, patay kong patay ito. Mamatay na tayong dalawa, ikaw mapatay ko. Ganun lang naman yun eh. It's either ako mapatay mo o ikaw ang mapatay ko. Papasukin mo ako sa teritoryo ko. Pambabastos yun kay Pangulong Duterte. Sa atin, pinasok kayo dyan. Wala man lang isang Bisaya dyan. Abi na ako, isugta, may isugta. Nga naman, ni isa walang nag-aklas sa inyo dyan. Gawin nyo yan na nandyan ako ng kahit sino dyan na maganon-ganon. Pipisitin ko talaga yung itlog dyan or duraan kita. NPA ka. Kasi atin yun. Meaning, wala silang karapatan mambastos. Atin yun, hindi yun sa kanila. O ano yan? Infiltrated na tayo. Kasi wala ni isang matapang doon na nagtanggol kay Pangulong Duterte. Nakita nyo ang nangyayari kay Pangulong Duterte. Nasa loob na, pinapayagan nyo pambastusin na harap-harapan. Asan ang tapang ng Bisaya? Nasaan? O talawan lang mo? O por ano lang kayo? Para lang kayo sa views? O para lang kayo sa connection? O para lang kayo sa mangga? O para kayo sa kabigaan o kalputan? O pera-pera? Diba? Nakita nyo ba nung ginang-up ako ni Trillanes sa mga grupo niya? Yung mga patpatin niyang gwara dito sa LA? Ano sabi ko sa kanila? Nakaganon sila, nakagang-up. Don't ever touch me. The moment na naglapat ang daliri nila sa alindog ko, itatama ko talaga tumput. Isasaksak ko talaga sa mga bunganga nila. Sa totoo lang, nag-practice pa naman ako sa sagingan nung bata ako. Eto, papasok talaga to sa kamao. Oras na nilapatan mo ang alindog ko, mga palangga. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Infiltrated na tayo, pinapabayaan na natin, kayo dyan na binabastos kayo ng mga makakaliwang grupo. Dapat ang pumunta dyan, mga alerto kayo. Dapat may nagbabantay kung sino ang nagbabastos dyan sa litrato o sa standee ni Pangulong Duterte. Dahil yung standee na yan ay nagre-representa sa pagkatao ni Pangulong Duterte at kung yan ay inyong pababayaang bastusin na lang ng mga rebelding makakaliwa, ang tanong ko sa inyo, bakit nyo inaalaw yan dyan? Kasi sa presensya ko, hindi ko papayagan yan. Baka bunutin ko lahat ng ngipin ni, ni Lolo, ni Tanda. Sobra pong pababastos na sa atin, sa Pangulong Duterte, pero nakanganga pa rin kayo. Okay? Now ngayon, kailan na yung timeline ni pangalan nito? Ni Kaufman. Kailan na uli siya magpapile ng interim release? Dahil po doon, papaabuti na naman ng Pasko ang Pangulong Duterte dyan? Kasi narinig ko, sabi ni Inday, nakiusap si Senator Amy, parang pinaalam niya yata na kung pwede magbisita si Amy sa loob. Diba? Kay Pangulong Duterte. That's another political statement. Kahit bumisita si Amy doon, hindi niya mapapalaya si Pangulong Duterte. Kahit sino pa ang bumisita na politiko, kahit kailanman hindi nila mapapalaya ang Pangulong Duterte, optics na naman yan, wow, galing-galing ni Amy, pumasok sa loob ng detention ni Pangulong Duterte, oh my God, Lord, ito na siya, sagot na ng langit, Panginoong Yesus, di ba, ganon kayo kasyunga yung mga alpotera, nagpapaniwala kayo, akala nyo pag pumasok na mapapalaya nyo, panawagan na ng mga alpotera, Marlica, magtutok ka na lang. Diba? Ayaw nyong boljakin ko yung mga scammer ng mga alpotera. Ang gusto nyo, magtutok na lang ako para mapalaya ko si Pangulong Duterte. Hindi mga julol talaga.
hindi nag-iisip ng tama, di ba? Kasi si Pangulong Duterte ay nasa loob na ng ICC. Wala nang kapangyarihan ang sino man sa Pilipinas, sinong senado, kaysong mangga, sinong ihodiputa, wala na. ICC na po ang may control kay Pangulong Duterte. Kahit si Bangag, kahit magbago pang isip ni Bangag, ay, ganyan-ganyan, pauwi na natin, wala na po silang sakop, di ba? Kaya nga sila independent, kaya nga sila tinatawag na International Criminal Court dahil meron silang tinatawag na Rome Statute, ay meron silang sarili, hindi sila pwedeng saklawan, di ba? Hindi sila pwedeng sakupin. So, paunawa ko lang sa inyo na yung ibang mga nauuto, wala pong sino mang politiko ang pwedeng makapagpalaya kay Pangulong Duterte. Hindi po yan pwedeng diktahan ng ICC, pero kung tumatanggap ng bribe, sila ng bribe, yan na makapagpalaya kay Pangulong Duterte. Let's say, for example, sasabihin ni Jaime, Kaufman, baka naman, kilala mo naman yung mga yan, yung mga judges na yan. Baka pwedeng opera natin tigo 1 billion yan, o palayain ni Pangulong Duterte. Doon lang natin mapapalaya si Pangulong Duterte. Then again, okay ba sa inyo yon? Magbabribe tayo, ganyan-ganyan. But example ko lang yan. Halimbawa ko lang yan na yan lang ang pwedeng mabilis na magpapalaya kay Pangulong Duterte sa illegal na pamamaraan. Dahil nga siya ay nasa loob na ng ICC, ay tigil na ang mga pakyut ng mga politiko, di ba, mga political eclabush, okay lang yung support. Wala problema yan. Lahat tayo sumusupport. Maganda nga yun na marami politikong pumupunta dyan, di ba? Yung iba dyan, sincere naman. Yung iba naman, optics lang. Di ba? Optics lang yan. Kailan makakalaya ang Pangulong Duterte? Di ba? Ipinagkanulo nga siya ni Bangag Hindi pwede sabihin ni Bangag na, ay, pasensya na kayo, kasi sumisingot ako ng pulburo noon kami ni Lisa, nagbangag na bangag kami, kaya inutusan namin si Torre na i-push yan, pakipagsabatan ni Alpotera, di ba? Ay, ipadukot na yan, si Duterte, ganyan-ganyan. Do you think? Kahit sabihin ni Bangag na siya ay lasing noon o bangag siya noon, nagkamali lang ko, ibalik nyo na yan. Napakagaling yan ng Pangulo namin, ganyan-ganyan. Nagkamali lang kami, ganyan-ganyan. O hindi na po may babalik ang Pangulong Duterte. Hindi maibabalik kahit magbaliktad pa, kahit ano pang gawin ni Jaime, ni Marcos Jr., ni ganyan-ganyan. Wala na pong yan, hindi na nila mababawi ang Pangulong Duterte. Ang pinakapag-asa na nga lang natin yung interim release na yan, mga palangga, at kung ma-dismiss yung kaso, di ba, sa September 2023 this year. Di ba? Si Jaime, dahil I think yan ang portrayal na dyan, bidabidahan siya dyan. Pa-cute-cute lang siya dyan Di ba? Ang emote is talagang akala mo, siya nga ang bringer of hope and change. From suggestions from Korea as what I have experienced, dapat the rally should be done consistently every Friday, sabi ni Marie. Exactly. And Saturday 5 p.m. to 8 p.m. Tapos mga bases na salya ng release na dapat tulungan. Alam nyo, dapat ang mangunguna dyan, alam mo kung sino? Yung mga politikong sinuportahan ni Pangulong Duterte, sila yung may mga pera. Sino ba ang nagkakandakumahog dyan sa dahig? Yung mga ordinaryong Pilipino na nagmamahal kay PRRD, sila yung gumagastos, pagkain, pamasahe, sa bus. Sino dapat ang naglileader-lideran dyan? Yung mga politiko, total, may pera sila. They can travel back and forth sa Europa. Sila ang may pera. Sila ang mag-lead. Kung ako lang ay may kakayahan na mayroon akong pera sa balon na hindi na uubos, dyan na ako sa Hague. Mag-apply na rin ako ng business dyan, di ba, para makapag-stay ako habang nandyan ng Pangulo. Tapos araw-araw magagather ako ng tao, hindi ako titigil hanggat hindi sila nagkaroon ng global pressure dyan. If I have the capacity. But I don't have it. I have to work. Kailangan ko mabuhay. Yung mga politikong kumamkam dyan ng milyon-bilyon, kahit nasa Pilipinas sila, na yumaman, maybe because of Pangulong Duterte, sila dapat ang nangunguna sa rally. Hindi, pupunta lang dyan, picture, ganyan-ganyan, pakaputahan. Tapos si Spock Sari, araw-araw, andyan, binuwi siya na yung buhay niya dyan. May sarili din buhay yan, may sariling struggle, may sariling laban, katulad ko. Right? Sa dalang hanggang comment na lang tayo, sabi ni Maria Ano Litap. Exactly. Hanggang comment, hanggang bunganga lang ako dito. Ano pa ba gusto nyo? Kaya sumabog yung bunganga ko para magising kayo. Mga punyeta. Asan yung mga kumita kay Pangulong Duterte? Tama ka dyan, ABD. Yung mga nag-solicit ng milyon-milyon. Dapat dalhin nyo sa hig yung solicit nyo.
Doon kayo tumira. Total, milyon yan eh. Di ba? O diyan kayo tumira. Mag-Airbnb kayo o mag-hotel kayo kasi kayo yung real social climber eh. Hindi po pwede yung mga politiko magpa-picture lang dyan. Di ba? Pupunta lang kayo sa hig, picture, tapos uwi na. Di ba? Magbabad kayo dyan. Ay, anuhin natin ang Malacanang. Mag-ano tayo sa Senado. Anong kapatahan yan? Walang mangyayari. Ginagago kayo ni Aimee. Alam mo kung anong dapat mong gawin, Aimee? Yung pakikipag-BFF mo kay Inday? I hope, Inday, wag ka nang mabudol muli, Day. Alam mo, kung talagang naniniwala si Aimee na si Lisa Tanas, which is hindi siya naniniwala, alam niya na addict yung kapatid niya. BFF niya si Inday, di ba? Siya magsimula ng rally sa Pilipinas. Umalis ka na, ading, kasi adik ka. Ang asawa mo, adik. Ayan, namatay na nga si Tantoco, wala kayong sinabi. Umalis ka na dyan at si Sara Duterte ang ipalit mo. Kung ako si Aimee Marcos, kung totoong buwisit ako sa kapatid kong addictus, tapos sincere ang pakikipagkiban ko kay Inday, ako maglilid ng rally bilang isang senador. Ako harap din sa kapatid kong ungas na addict. Ginagago lang kayo eh. I don't know. Siyempre ako naman, I respect yung strategy ni Inday. Kaya, friend niya yan. Ako lang naman, this is my opinion. Not really opinion, actually. It's all your freaking opinion, Giatay. Naniniwala siya na yung kapatid niya, pinakidnap si PRRD. Nakita niya, nag-hearing siya. Si Lisa Tanas, ayan, kitang-kita. Ginastos ang pera ng bayan dito sa Beverly Hills. Tapos may namatay. Tapos wala pa rin. Kapatid, kaibigan kita. Tapos ang kapatid ko, ganyan, nagpe-presidente, ganyan-ganyan. Ako mangunguna, ako mismo magsasabi, buwisit ka, ading kang, adik ka. Bumaba ka na. Si Sara Duterte dapat ang mamuno dahil siya ay nasa tamang kaisipan. Nalilito na ako. Gigil na naman ako eh. Okay? Alagay na pala tayo ng lipstick pa ulit-ulit. Yun!